Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito po tayo sa ating podcast Life with Dante M. Pag-usapan natin itong mga patutsada ni Amy Marcos. Sabi rito ni Amy Marcos, ipipilit nila na si Justice Secretary Boyeng Rimulya ay maging ombudsman para maipakulong si BP Inday Sara bago mag-2027. Advance mag-isip si Amy Marcos. Di ano niya, Mr. Maravillas, masasabi mo? Alam kasi ni Amy Marcos kung ano yung direksyon ni Sara Duterte sa tindi ng mga kabuktutan na ginawa ng Vice Presidente. Kasi alangan naman po, napalampasin lang, pinatulog na nila yung impeachment complaint laban kay Sara Duterte, in-archive ng Senado. Kasi majority, kasangga ni Sara, kasangga ni Digong. May ombudsman pa tayo. So, pinapalabas ni Amy Marcos na kung halimbawa, umupo bilang sekretary ng, sekretary pala ng DOJ, si Boyeng Rimulya. Kung umupo bilang ombudsman, ang intensyon ng ating Pangulo ay para maipakulong si Sara Duterte. Tulad ng pagkakulong ni Digong. Yan naman ang problema kung gano'n ang direksyon. Di ba tama lang na maharap sa ombudsman, makasuhan sa ombudsman si Sara Duterte? Kasi yung impeachment po, disqualification from office. Pagkatanggal, alimbawa matuloy pa, and perpetual disqualification. Matindi po yung mga ginawang katarantaduan, kabuktutan ni Sara Duterte. Alangan man walang kulong. Di ba po mga kababayan? Minamasama ni Amy Marcos ang pagpapanagot kay Sara Duterte. Yan ang malinaw na mensahe mga kababayan ni Amy Marcos. Sabi dyan, pati ba naman ombudsman gusto ninyong baluktutin? Alin ba naman yung binabaluktot? Magiging ombudsman si Secretary Boyeng Rimulya kung pumasa siya doon sa Judicial and Bar Council. Kung hindi man siya pumasa doon, lahat naman pwede mag-apply. Diba? Gustong impluensyahan mga kababayan ni Amy Marcos yung magiging desisyon ng Judicial and Bar Council na dapat ibang pangalan ang maging ombudsman. Huwag dapat si Boyeng Rimulya. Yan ang malinaw na intensyon ng kanyang statement po. So hindi pa nakontento si Amy Marcos na i-defend si Sara Duterte sa Senado. Gusto pa niyang impluensyahan yung Judicial and Bar Council. Kasi pinapalabas niya, pag naging ombudsman, inappoint ng kanyang kapatid ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Boyeng Rimulya, halimbawang pumasa sa Judicial and Bar Council, ang intensyon para ipakulong si Sara Duterte. Di ba napakasama ng gustong ipinta na agenda mga kababayan ni Amy Marcos? Matindi. Yan sabi rito, tututulan daw ni Senator Amy Marcos sakaling maitalagang ombudsman si DOJ Secretary Boyeng Rimulya. Kabilang si Rimulya sa 17 na candidates na nagsumite ng application para maging ombudsman ayon sa Judicial and Bar Council. Sa paniwala ni Amy Marcos, there is a very ominous reason clearly for Secretary Boyeng to become the next ombudsman. It's the new phase of the effort to get rid of BP Sara before 2028. And since the People's Initiative failed, the impeachment failed, therefore the third attempt is lawfare at its very worst. Imprison Inday Sara and all the Duterte allies, including myself, perhaps, sabi po ni Amy Marcos. Grabe na po ang pag-iisip ni pag-iisip ni Amy Marcos. Pati daw siya, plano na ipakulong. Masyado ng baluktot po ang pag-iisip ni Amy Marcos. Sa bagay, ang pagbantaan ng Vice Presidente, yung buhay ng ating Pangulo, ni Lisa Marcos pati ni Martin Romualdez, kumampi siya sa nagbanta kay Sara Duterte. Nang sabihin ni Sara Duterte na ini-imagine niya na pugutan yung ating Pangulo, nandun pa rin siya, kampi pa rin siya kay Sara. Pati nang sabihin, gusto niyang ipahukay yung bangkay ng kanyang tatay sa libingan ng mga bayani, kay Sara pa rin siya kumampi.
O di ba? Mga matitindi na mga pronouncement mga kababayan, including assassination plan. Kay Sara siya kumampi. Ano pang asahan mo sa pag-iisip ni Amy Marcos? Kumampi sa salarin. Parang yung kaso sa AJK ni dating Pangulong Digong. Kumampi kay Digong imbes sa mga biktima ng AJK's mga kababayan. Yon ang nakakalungkot ngayon sa pag-iisip ni Amy Marcos. Bumaluktot na ng tuluyan mga kababayan. Si Sara Duterte, dapat man talagang makulong. 125 million ginastos mga kababayan in 11 days. Hindi maipaliwanag kung paano. At nasa Articles of Impeachment, number 2, sa Articles of Impeachment. Imbes na isa lang sa trial, ayon, na-archive, technical, mga kababayan. So, malinaw pinagtatakpan nila yung mga maling gawa. Tapos ngayon, nagpo-propaganda itong si Amy Marcos laban kay Boyeng Rimulya para hindi makaupo as ombudsman. So mas kampi siya sa salarin kaysa sa paghanap ng hustisya at paghanap ng accountability. Saan ka nakakita ang ganyang uri ng senador? So naging senador na ng mga Duterte si Amy Marcos tulad ng mga close ally ni Digong na sina Bato at saka si Robin Padilla at Marcoleta. You see? Yes, sabi ng mga nag-react dito po, sabi ni Benita, deserve naman na makulong ni Inday Lustay. Sabi ni Hernane, sana lang makulong na ang dapat makulong na mga korap. Sabi ni Enrique, dapat lang pati ikaw patalsikin babalina. Nakita mo na, pabor yung mga netizens na dapat makulong si Sara. So ibig sabihin yan, pabor sila na si Boyeng Rimulya ang umupo mga kababayan na ombudsman para mapanagot ang dapat na managot. O ngayon, sa ibang kwento mga kababayan, breaking news ngayon, inatasan na ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang DBM at DPWH na muling busisiin ang panukalang budget ng DPWH sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program. Yan o. Marcos orders sweeping review of DPWH budget under 2026 NEP. O ito yung statement ng Presidential Communications Office. The President emphasized that the review must lead to the necessary changes to guarantee transparency, accountability, and the proper use of the people's money, ensuring that resources are directed toward infrastructure projects that genuinely serve and benefit the Filipino people. So malinaw po na hindi kinukonsinte ng ating administrasyon yan ang mga insertions na nadiscovery mga kababayan pati sa 2026 budget may insertions. At based sa mga naunang revelasyon, hindi lang po mga congressmen or sa BICAM with senators, nangyayari yung insertions. Na bulgar mga kababayan, na pati sa NEP mismo, may mga insertions. Ito na nga po, pinapa-review ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Madaling sabi, ang sindikato, hindi lang po sa DPWH, pati po sa DBM. Malamang may mga koneksyon na dyan. May mga tao na member ng criminal syndicate. Di ba? Na ang intensyon po, pagnakawa ng ating gobyerno. Kaya malabo po yung mga patutsada ni Sara Duterte sa interview sa kanya doon sa Dahig. Yan o. Sabi ni Sara, kung seryoso niya talaga yung presidente, tapos na yung isang araw lang. Matuturo niya lahat ng mga may kagagawa ng korupsyon sa budget. Sinupalpal ni Yossi Castro kanina si Sara. Sabi ni Yossi Castro, isang araw lang, matatapos na ang investigasyon. That is absolutely preposterous. Saan nga nakakita na isang araw matapos yung investigasyon? Doon pa nga lang po, mga kababayan sa mga flood control anomalies na ginagawa ng Senado, 2 hearings na po, hindi pa natatanong kung ilang mga flood control projects ang na-corner ni Sara Diskaya mula 2016 onwards. Ang tinatanong pa lang 2022 to 2025. Pero habang inamin na 2016 onwards, pinili ni Jinggoy na simulan 2022. Madaling sabi, mas interesado siya sa 3 years, 2022 to 2025, kaysa sa 6 years na nakuhang flood control contracts ni Sara Diskaya.
Kita ninyo, mga kababayan? Anyway, pakinggan natin yung press con kanina, media briefing ni Yossi Castro. Isang announcement. The President Ferdinand R. Marcos Jr., has directed the Department of Budget and Management and the newly appointed Secretary of the Department of Public Works and Highway to conduct a sweeping review of the DPWH budget under the proposed 2026 National Expenditure Program. The President emphasized that the review must lead to the necessary changes to guarantee transparency, accountability, and the proper use of the people's money, ensuring that resources are directed toward infrastructure projects that genuinely serve and benefit the Filipino people. Leth Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Ma'am, may sinabi po si Senator Amy na haharangin niya sakaling ma-appoint si Secretary Remulla bilang ombudsman dahil parte daw ito ng plano para ipakulong si VP Sara bago mag-2028 election. Ano pong reaksyon ng palasyo? Sa statement po ni Senator Amy, mas marami po sigurong katanungan na maibibigay dito. Unang-una, ano po ba yung nais niya ipahiwatig? Pagbibigay ng hustisya sa bayan o pagpoprotekta sa kaibigan? Bullseye po si Jaime. Binulseye agad po ni Yossi Castro. Hustisya para sa bayan o proteksyonan niya sa kaibigan? Malinaw ang intensyon ni Amy Marcos. Proteksyonan mga kababayan yung kanyang kaibigan na si Sara Duterte. Kahit patong-patong ang mga ginawang kabulastugan sa gobyerno. Imagine, hindi na po nagtatrabaho. Nandun na po sa The Hague, buong family. Naging overseas vice president mga kababayan. Pagkatapos, pagbalik dito, lalarga uli, papunta naman na Japan. Siya lang ang ganyan mga kababayan na naging vice-presidente. Pero gustong proteksyonan ni Amy Marcos. Di ba nakakasuka ang ginagawa ni Amy Marcos? Kapatid niya yung presidente. Pero ganito yung kanyang ginagawa. So naging senador na ni Duterte, si Amy Marcos, imbes na senador ng ating mga mamamayang Filipino. Yan ang nakakalungkot dito. Ang nais niya po bang maging ombudsman ay hindi man lang kakantiin o sasampahan ng kaso kung mayroong dapat na sampahan? Ang mga Duterte, ang mga kaibigan ng mga Duterte, allies ng mga Duterte. Hindi pa po ba na mas nararapat po na maging independent ang magiging ombudsman dahil independent constitutional body naman ito at kinakailangan na magsampa ng kaso kung nararapat. At hindi po dapat katakutan kung wala naman magiging talagang kasalanan ng mga Duterte na siyang kinatatakutan niya. Eh hindi naman po ibig sabihin nito ay hindi dapat sila sampahan ng kaso dahil kaya naman nila ipagtanggol ang kanilang mga sarili. So ano po ba ang hinaharang dito ni Senator Amy? Ang mga maitatalagang ombudsman na dapat ay hindi kantiin ang mga kaibigan? At isa pa pong tanong, saan po kaya nabili o ano kaya manufacturer yung parang bolang kristal ni Senator Amy? Dahil siguro mas magandang ma-recalibrate ito para hindi lang bali-balita ang nasasagap ni Senator Amy, kundi mga kwento na mayroong ebidensya. Aka-aka po, ang ginagawa ni Amy Marcos, itinatanim niya sa isipan ng mga mamamayang Filipino na pag na-appoint si Boying Remulla, gagamitin ng ating Pangulo para ipakulong lang si Sara Duterte. Paano maipakulong si Sara Duterte? Halimbawa pa, file ng kaso sa ombudsman. Kung wala mang ebidensya, gawa-gawa lang, tahi-tahi na kwento. So kung walang malakas na ebidensya o sa paniwala ni Amy Marcos, inosente si Sara Duterte. Anong kinatatakot niya? Kung si Boying Remulla ang maging ombudsman. Tama po? Ma-filean man po siya sa ombudsman. Kung walang malakas na ebidensya, mananatili siya sa posisyon. Ang takot kasi ni Amy Marcos na baka makulong kasi nga po malakas ang ebidensya. Kaya nga po sa Senado, hinarang nila yung impeachment. Dapat walang mangyaring trial. Kasi pag may nangyaring trial kay Sara, talagang tanggal. Kitang-kita po, taranta sila. Kasi ang taong walang pagkakasala, matapang na harapin ang trial sa kaso. Kasi alam niya, hindi totoo yung mga akusasyon. Tama pa?
I'm sure the President heard about this, ma'am. Ano po yung reaction niya na galing po sa kapatid niya yung pahayag na yun? Alam naman natin ng Pangulo pagdating kay Senator Amy, kapatid niya naman po yan, ay hindi siya nagsasabi po ng negatibo. Kita ninyo? Ang ating Pangulo, kahit sinisiraan ng sinisiraan, pati ng kanyang kapatid, hindi po siya nagsasalita ng negatibo laban sa kanyang kapatid. Tama din yun. Iniiwasan na lang niya. So makikita ninyo dito kung sino sa dalawa na magkapatid ang may mabuting kalooban at saka yung may maitim na budhi. Di ba? Kitang-kita kung sino yung may maitim na budhi at yung taong may mabuting kalooban. Iba-iba kasi yung tao, kahit magkakapatid, magkakadugo, may tinatawag na black sheep talaga. Hindi ba po, mga kababayan? Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, gusto lang po naming malaman yung tugon ng palasyo sa panawagan po ni Senate President Cheese Escudero for Malacanang to come up with a negative list of infra projects that cannot be funded under the proposed budget po for next year. Dapat daw po mas maging proactive tayo kaysa sa huli po natin aalisin yung mga projects na to. Ang kanyang suggestion po ay welcome naman po. At katulad nung sinabi natin kaninang announcement ng Pangulo, inuutusan po ang DBM at ang DPWH na busisiin po ang sinasabi nilang mukhang nagkaroon na naman ng mga insertions. So kailangan po talaga itong ma-aral, ma-evaluate kung tama po talaga ang nasasabi. Ma'am, how about po kaya sa call niya na magkaroon po ng moratorium para sa mga new flood control projects for next year kasi billion-billion pa rin daw po yung mga hindi nagagastos under the 2025 budget. Sinisimula na po ito ni Secretary Vince ang pagtatrabaho dito. Thank you, ma'am. Ang masasabi ko dito kay Cheese Escudero, mas makabubuti na mag-resign ka na bilang Senate President kasi nasira na yung reputasyon mo. At mas maganda nga, huwag mo nang tapusin yung turno mo bilang senador. Magpahinga ka na muna. Kasi yung mga statement po ninyong ganyan, wala nang bigat. Tumataas lang yung kilay ng mga tao. Napapataas yung kilay ng mga tao sa kilay po ninyo. Ay, sa kilay. Sa mga statements po ninyo na hindi na po pinapaniwalaan. Ang tingin nila, cover mo lang, kaplastikan. O diba? Wala na po. Sinira mo na yung iyong reputasyon bilang isang tao, bilang isang senador. Inamin mo na tumanggap ka ng 30 million mula sa isang kontraktor. Ano pa yon? Nang sabi ng COMELEC, violation ng Omnibus Election Code. Kaya nga iniintay natin na mag-initiate na ng aksyon, motu proprio investigation, yung COMELEC mismo, para mapanagot. Dapat nga, diretso na papanagutin ka kasi umamin ka na eh. May pagkakulong po, 1 to 6 years. Pero hindi pa po gumagalaw yung COMELEC, busy pa siguro. Nagsabi na sila ng ganyan pero wala pang aksyon. Yusek, magkano po ba talaga yung total budget ng flood control from 2022 to 2025 po? Meron po bang maaaring maging liability ang Pangulo dito po sa maanomalyang flood control projects? Ang 2022, kung mapapansin po natin, ay hindi po sa panahon ni Pangulong Marcos to ginawa. Nagsimula po sila for the 2023, 2024, and 2025. At ang lahat po ng budget nito ay makikita naman po sa GAA. At ito po ay nakapublish naman. At ang patungkol po sa liability na tinatanong po ni Ms. Eden, ano po bang liability ang naiisip po ninyo? Binabanggit po kasi na since ang Pangulo ay alam din po niya yung budget, parang ano po ba yung kanyang pananagutan din bilang Pangulo po ng ating bansa. At mukhang hindi agad nalaman. Ano po kasi itong 3 years lang na ito, nabanggit ng Pangulo itong mga contractors, ibinunyag niya yung 15, tapos nag-inspect po siya, nakita na may mga ghost projects.
dito sa mga flood control po na ito sa buong 3 taon ng kanyang panunungkulan po. Tandaan po natin, mismo ang Pangulong Marcos Jr. ang nagpapaimbestiga. Dahil nalaman po niya kung ano ang nangyayari at siya po ang bumisita mismo. Itong si Eden Santos, ang mga yung kuwan po ito, nakabalik pala, pinapapalitan na yan as member ng Malacanang Press Corps. Yung taga INC, ang gusto niyang palabasin, dapat papanagutin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung ating Pangulong Bongbong ang nag-expose nito. So, ang ibig mong sabihin, yung nag-expose ng katiwalian sa pamamagitan ng SUNA at finalo up niya sa presscon, nilabas niya yung mga 15 contractors na involved sa mga anomalous and ghost flood control projects. Kung sino pa yung nag-utos para sa investigasyon at nag-expose, siya pa yung gusto ninyong papanagutin? Anong klaseng pag-iisip yan? Di ba po mga kababayan? Siya nga yung nag-expose, pagkatapos siya yung papapanugutin mo. May pagkabuang talaga itong mga DDS na to. Di ba po? Kaya sabi ni Yossi Castro, anong ibig mo anyang sabihin na papanagutin? Siya yung nag-expose nito. Siya yung nagpa-imbestiga. Kaya nga in-accept niya yung resignation ni Bunuan. Si Bunuan, kahit wala na sa DPWH Secretary, obligado siya na magpaliwanag sa ginagawang mga investigasyon sa Senado, sa Kongreso. So ang ibig sabihin, hindi ito kinukonsinde ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga pinapareview niya. Pati ngayon yung NEP, reviewin uli. Kasi may mga insertions doon sa NEP mismo. Sablay ang mga pagtatanong niya ni Eden Santos. Wala pa pong Pangulo sa history na gumawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Correct. Yung bulto-bulto po na pondo ng gobyerno na nasayang sa mga ghost flood control projects nangyari noong previous administration. Malinaw sa investigasyon po ng Senado. Kaya nga natigilan si Bato nang sabihin 2016 onwards. Nang sabihin ni Diskaya. Hindi siguro niya inaasahan. Nasasabihin ni Diskaya 2016 panahon ni Digong. Panahon ni Mark Villar at yung sangkot mga kababayan na district engineer, prinomote pa pala yun. Yan malinaw. Mark Villar promoted DPWH engineer tied to Bulacan flood control controversy. Yan Engineer Henry Alcantara bilang district engineer. Ayan natigilan si Bato. Ang sabihin ni Diskaya 2016 onwards po. Tinanong niya kailan kayo nag-engage sa flood control project sa DPWH. Bulacan engineer promoted to Joseph post during Duterte's time. Yan sabi sa report ng Manila Bulletin. Tapos gusto ninyong kaladkarin na ang pangalan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na malinis. Gusto ninyong dungisan. Hindi kayo magtatagumpay. Kasi yung pangalan ng ating Pangulo, nilinis na, pati yung kanyang nanay at tatay, ng mismong sandigan bayan, ng mga korte, local and abroad, yung mga ill-gotten wealth, mga kaso ng pagnanakaw, walang napatunayan, kaya nga naging Pangulo pa. Huwag kami mga DDS, ituloy natin. Kahit natamaan ang kanyang administrasyon, matapang ang Pangulong Marcos Jr. na ito ay paimbestigahan. At dahil sa pag-iimbestiga na ito, naisiwalat din at napatunayan ni Secretary Bato de la Rosa na ang mga Diskaya ay 2016 pa pala namamayagpag para sa flood control projects na sila mismo ay nasasabing sangkot sa ghost flood control projects. O ngayon, ang tanong, nagpa-imbestiga noon si Digong? Di ba hindi? Walang investigasyon. Ang mga pagnanakaw sa flood control projects po, noon pang panahon ni Cory, panahon ni Erap, panahon ni Guya, panahon ni
Noynoy Aquino, panahon ni Digong, hanggang panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero wala na presidente. Ito yung gustong emphasize niya, no? Gustong emphasize mga kababayan ni Jose Castro. Wala ni isa sa mga previous presidents ang nagpaimbestiga ng ganito. Si PBBM lang. Ano kayo ngayon, mga DDS? Kumusta naman yung inyong presidente na si Digong? Imagine, inamin mismo. Ang nagtanong pa, si Bato, 2016 onwards. Pagkatapos si Jingo, sasabihin niya, focus muna tayo niya sa investigasyon 2022 to 2025. What? Di ba alatado na gusto nilang lutuin ang investigasyon? Yung dungis ng previous administration, gusto nilang ipahid sa present administration. Alam naman natin, hanggang ngayon nangyayari. Pero ang maganda, yung ating Pangulo mismo, nanguna sa pag-expose nito. Siya yung nagpapaimbestiga mismo. Bobo nga siya ng independent commission kasi duda siya siguro sa ginagawa ng Senado, pati ng Kongreso. Kasi po, alam niya may mga sabit na mga congressman. Alam niyang may mga sabit na senador. Huwag kami mga DDS. At yung nireklamo ni Mayor Magalong na rocknetting ay 2018 pa pala ito proyekto. Correct. At yung nireklamo kay Pangulo na binisita sa Bulacan ay 2021 pa pala ito Correct. na nagawa. So dahil sa malawakang pag-iimbestiga na ito, marami po talaga tayong malalaman at yan po ang gusto ng Pangulo para ipaalam sa bayan ano ba ang nangyayari, ano ang sitwasyon at kailangan mapanagot ang dapat na managot. Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Kunin ko na rin po ang reaksyon ng palasyo tungkol sa sinabi ni VP Sara. Hindi ho kumbinsido ang Vice President sa isinasagawang investigasyon ito ng Pangulo. And if I may quote, kung seryoso lang talaga ang Presidente, tapos na yan sa isang araw lang. Matuturo niya lahat na may kagagawa ng corruption sa budget. Pero well, as you can see, parang nanonood tayo ng sarsuela. Okay, isang araw lang matatapos ng investigasyon? That is absolutely preposterous. Correct. Ano Ang yan? Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon ala tokhang way. Nirerespeto ng Pangulo ang due process, nirerespeto ng Pangulo ang human rights. So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte Correct. ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. This is November 2020 inilabas. Pero may nasibakbang secretary ng DPWH sa panahon niya. Si Mark Villar. So, muli, ang pag-iimbestigang ito para sa taong bayan, hindi para sa pamumulitika. Ginagawa ito ng Pangulo kahit tatamaan ang kanyang administrasyon. Same question. Maricel Halili, News 5. Magandang araw po, Yusek. Yusek, can we have more details tungkol po doon sa sinabi ni Presidente na isiningit doon sa 2026 budget? What particular areas po yung nakita ni Presidente? Flood control projects din ba siya? And paano na isingit? Sino yung posibleng involved considering na NEP pa lang siya? Okay, nasabi po natin noong nakaraang press briefing na ito ay nabanggit ni Representative Marcy at Representative Puno. So doon lamang po kumuha pansamantala ng impormasyon ng Pangulo at ang DBM. At ito po ay pag-aaralan mabuti kaya po ang DBM pati po ang DPWH ay bubusisiin po ito talaga. Kung totoo bang nagkaroon ng mga duplication, nagkaroon ng insertion, dapat po kasi matanggal ito through errata. So, yun po. Sa ngayon po ay wala pa po tayong detalye dahil noon po sinabi sa atin ng DBM, aralin ito sa pamamagitan din po ng tulong ng DPWH dahil baka po yung mga ibang project, mahaba po, pareho ng name, pero phase 1, phase 2, phase 3. So, dapat aralin po. Baka naman talagang walang duplication, baka iba-ibang phase lang siya.
Pero kung meron talaga pong duplication, yun po talaga ang bubusisiin ng DBM at ng DPWH. Ma'am, how about yung Kalinga and Apayao? Because Senator Erwin Tulfo mentioned na mukhang meron din siyang na-receive na info na parang dun sa area din na yun. Do you have the same info? Sa ngayon, wala pa po tayong nakuha na anumang detalye patungkol po dyan. Kung may nakuha na po si Senator Erwin, mas mabuti po makapagbigay din po siya para maitulong po niya ito sa DPWH at DBM. Last na lang po, ma'am. What are the chances na baka meron din problem doon sa DBM mismo considering na NEP po siya? Kaya nga po inutusan na po ng Pangulo ang DBM may sindikato at ang DPWH sa DBM na usisain po lahat ito. Thank you, sir. Related to NEP, Alexis Romero, Philippine Star. Yusek, regarding the sweeping review that you mentioned a while ago, anong extent nung magiging review? Will it lead to the altering of the actual amount of the budget or maybe it's just amendments in the projects? Paano po yun? Ang sabi po kasi ng DBM, hindi na po maibabalik yung NEP sa kanila. Magkakaroon lang po siguro ng mga iratum. Iko-correct, i-amend, tatanggalin para po mabigyan sila ang Senado, ang Kongreso ng listahan kung ano yung dapat na hindi na ilagay. So it will be through errata po? Yes. So, pero how long will the review take? Kasi given na maraming project, hindi kaya magkaroon ng delay sa deliberation ng budget considering that we are trying to avoid a reenacted Yes, budget. Opo. Ayaw po natin. Hanggat maaari, ayaw din ng Pangulo ng reenacted budget. Sa bilis po ng pagtatrabaho ni Sec Vince at saka ni Sec Mina Pangandaman, mabilisan po ito. At yun po ang pinag-utos talaga ng Pangulo. So hindi pwedeng pangmatagalan yung gagawin na pagre-review. Mabilisan po ito. So what will happen? Halimbawa may mga nakita pong projects na duplicate, sabi po ninyo, yes, or maybe natapos na pero ano po mangyayari doon sa mga allocation na yun? Kung tapos na po yun, tatanggalin na po. And then it will be... Yung dubli-dubli yung pondo, dinodubli nila para ibulsa. Opo. Yan ang kaya ibig nga po may sabihin mga niya, pagre-review, double kaya po rin funding. nagkakaroon ng budget hearing para maitama kung ano yung maitama dapat. So if ever there will be a reduction in the proposed NEP, sa TPWH lang po? Depende po, kasi kung meron pa pong iba. So, re-reviewin po nila. Pero sa ngayon po, dahil yun po yung nakikita ng mga senador natin at ng mga kongresista, DPWH. Okay, ang salamat tutok. po. Erica Sinaking, Business World. Good morning, Sec. Yesterday po, Senator Lacson flagged 51.82 billion peso in distinct or vague insertion in 2026 NEP. Parang sinabi niya rin na magiging ghost project siya in the future. So, ano po, kinala niya rin po ito na quadruple whammy on taxpayers. So, ano po ang response ng ALAS? Yun po, mabilis pong nagresponde ang ating Pangulo at muli inuutusan niya, may direktiba po sa DBM at sa DPWH na ayusin ito. At kung may mga pagkakamali, dapat ma-correct. Paano naman po yung how or what safeguards does the administration have in place to prevent legislators or contractors from influencing or inserting from the NEP? Babantayan po, ang sabi po ng DBM, tututukan nila. Para po, at sinabi rin po ng Pangulo sa zona at sa kanyang mga press briefing, ayaw po niya na maulit pa, na madagdagan ng hindi naaayon sa NEP. So, kung kinakailangan na magkaroon ng ma-veto ito, i-veto po niya. Okay, that's all. Harleen Delgado, ABS-CBN. Good morning, Yusek. Yusek, lihis lang ako. We would like to get the Palace's reaction to the Coordinating Council of Private Education Associations, or COCOPEA. They're calling on President Marcos to immediately review and recalibrate po yung current policy sa class suspensions after what happened recently. Allow me to quote them, Yusek, sabi nila, the blanket and automatic orders po ng Secretary of DILG hamper school preparations, discourage resilience in school communities, and devalue the education of students. They are basically asking for enough flexibility po to suspend classes. Opo, i-recommenda po to sa NDRRMC. Opo. Ang dapat niyan, yung suspension, tulad dito sa amin, sinuspend DILG, sabi ni Jumdic Rimulya, abangers.
after the suspension mga kababayan, hindi man umulan, mainit man po dito. So, sana ibalik lang sa dati yung sistema po ng suspension. Hindi na yung national. It should be localized suspension. Wala dito sa amin, yung province na lang or city. Kasi ang pag-ulan po, unless kung bagyo talaga po, kasi malawak. Pero kung local thunderstorm or habagat mga kababayan, local suspension ang dapat gawin. Kasi kung national yung Palasyo Malacanang na, yung DILG yung magsususpend, nasasayang po yung araw, yung oras ng ating mga mag-aaral, sige na lang po ang suspend. Pati yung mga workers po, mga companies, lahat na lang po bakasyon. Apektado po yung production ng mga tao. Paano yung no work, no pay? Ayaw na tuloy magtrabaho ng mga tao. Gusto, laging bakasyon. O diba? Yung mga bata naman po, napipirwisyo yung pag-aaral. Kung bagyo, walang problema. Kasi may typhoon signal naman po. Alam na natin yung mga class suspension. Pero kung local thunderstorm habagat, ibigay na po ang authority, ang desisyon sa mga local officials, sa region, sa province, sa city. Kasi iba-iba po ang kalagayan. Sinuspend sa Manila, dinamay kami rito sa Bicol, sa Albay. Mainit dito. Wala mang ulan. Sayang yung oras, sayang yung araw. Pero tandaan din po natin, ang suspension po sa work ay nanggagaling po sa Office of the President or OES through PCO. Eileen Taliping, Abante. Ma'am, kuha lang kami ng development doon sa Prime Water kasi matagal nang na-submit ng LUWA yung kanilang recommendation kay Pangulo. Meron na po bang action dito ang Presidente? Kasi naghihintay po ang mga consumers ng Prime Water. Opo, kung natatandaan niyo po, mabilis din pong kumilos ang Pangulo patungkol sa problema sa Siquijor. Ganyan din po ang nais ng Pangulo. Meron na pong ginagawa ang LUWA at ang ibang mga concerned agencies. At hindi lamang po namin muna isisiwalat kung ano po ang mga hakbang. Ayun. Dahil mahirap po na baka magapang. Makakatulong ba ito? Makakagaan ba ito sa sakripisyo ng maraming Yes, yun po ang nais ng Pangulo. Maibsan ang kahirapan ng mga consumers ng Prime Water. Thank you, ma'am. Tina Maralit, Manila Times. Hi. The Judicial and Bar Council has concluded its public interviews for the aspirants for the Ombudsman. How soon is the Palace expecting for a shortlist to be submitted to President Marcos? Ang Pangulo naman po ay mabilis kumilos eh. So abangan na lang po natin muna kung ano ang kanyang magiging decision pagka nandiyan na po yung shortlist. So ma'am, ano po yung non-negotiable qualities that the President is looking for sa kapalit ni retired Ombudsman Martires? Ang gusto po ng Pangulo, of course, dapat ay may integridad, hindi nadidiktahan, at walang kinakampihan. Salamat po. Last question, Clay Pardilla, People's Television. Former Bulacan District Engineer po, admitted na nagsusugal po siya kasama yung iba pang tauhan ng DPWH. How concerning is this at may natatanggap pa po ba tayong report na may mga ganito pa rin ginagawa? Ano po yung sanction na maaari po nilang harapin? Unang-una po, kung inamin po niya to, syempre po ito naman ay under na po kay Secretary Vince Dizon. Maaari po ito makasuhan under RA 6713. Depende pa po kung ano po yung maaari pa niya nagawa. Can be administrative case, can be criminal case. Depende po sa kanya mga nagawa. Pero hindi po natin pangungunahan kung ano magiging desisyon dito ni Secretary Vince Dizon. Ma'am, follow-up na lang po. What is our reminders for government officials or workers po na nagsusugal or maybe enticed na magsugal? Alam po nila yan. Hindi na po sila dapat pagsabihan. Kahit po yung online gambling, hindi po pwede. Bawal po yun. So, malalaki na po sila. Responsibilidad nila yan na dapat maging matino silang public official. Bilang pagpapahalaga sa mga kontribusyon ng ating healthcare workers sa bansa,
inaprubahan na ng Department of Budget and Management ang karagdagang 6.8 billion pesos na pondo para sa health emergency allowance ng mga kwalipikadong health and non-healthcare workers. Ayon ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bayaran na ang balanse ng health emergency benefits and allowances claims mula 2021 hanggang 2023. Sakop ng nasabing pondo ang may kabuuang 1,411,546 claims mula sa LGUs, private health facilities, state universities at iba pang institusyon. Ang pag-release ng Special Allotment Release Order para sa Department of Health ay pagpapahalaga sa sakripisyo ng mga health, non-health care workers lalo na noong panahon ng pandemya. Noong 2024 ay naglabas na rin ng 121.3 billion pesos ang DBM para sa Health Emergency Allowance. Nagpasalamat naman ang Department of Health sa DBM para sa maagap na dukon at pag-release ng karagdagang budget. Ayon sa pamunuan ng DOH ay tututukan ito ang pagbabayad sa mga pending claims ng kwalipikadong health and care workers. Noong nakaraang taon, humigit kumulang 2 buwan lamang matapos lumabas ang release order ay nabayaran na agad ang mga nag-claim ng health emergency allowance. Nagpaalala naman ang DOH sa mga LGU, private hospitals at clinics na siguraduhing mabilis at maayos ang pagbabayad sa mga dapat makatanggap ng pondo. So yan po ang mga magagandang balita para naman sa ating mga pasyente. So itong ating podcast ngayon, atid sa inyo nitong napakagandang product po from Australia. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley. Yung mga gustong mag-try po nito, mag-message lang sa akin sa Facebook account natin, Dante Maravillas. Yung mga gustong mag-business nito, magpa-orient na lang po kayo sa amin. Lagi nating tatandaan mga kababayan sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.